Matapos manghuli ng mahigit 200 horn rabbits ang clone ni Sang-woo, ang kanyang clone ay inaalok ng maraming imbitasyon sa ibang guild, ngunit hindi ito nakikipag-usap sa sinuman sa mga recruiter, na naging dahilan upang mas dumami pa sila. Pagkaraan ng ilang sandali, ang tunay na Sang-woo ay lihim na nagpakita at binigyan ng kanyang clone ng mas maraming bala upang manghuli ng mas marami pang horn rabbits, na naging dahilan upang mas dumami pa ang mga tao. Pagkatapos ay lumipat ang eksena kay Sang-woo sa gitna ng kanyang trabaho sa pagtuturo, na natutulala, iniisip kung gaano nakakagulat na kapakipakinabang ang mga clone. Napagtanto niya kung paano ang kanyang mga clone ay parang mga makina sa katotohanan na sila ay hindi nag-aatubili, at kung paano sila ay mayroong hindi makatao na konsentrasyon sa mga gawain nila. Ang kanyang mga iniisip ay nag-ambala ng kanyang estudyante, si Miss Hae-young. Tinanong siya kung ano ang iniisip ni Sang-woo, at gusto niyang marinig ang kwento ni Sang-woo na kamakailan lang ay naging hunter siya. Talagang humanga siya, at nagulat dito, nagtanong siya kay Sang-woo kung kilala niya ang kamakailang hunter na sikat sa internet, na binansagan na, God of Aim, na natatawa siya dahil yun ang kanyang clone, at hindi alam ni Hae-young ang katotohanan yun. Nag-usap sila ng matagal, at nangako sa isa't isa na balang araw magkikita sila sa hunting grounds, kung makakakuha si Hae-young ng sapat na mga marka para makapasok sa kolehiyo, at dito natatapos ang sesyon ng pagtuturo sa ngayon. Pagkatapos ng session, pumunta si Sang-woo sa Horn Rabbit Hunting Ground, kung saan nakita niya si Kang at ang isa sa kanyang mga clone. Ang pagkuha sa mga bangkay ng mga horn rabbits ay patuloy pa rin, at ibinahagi ni Kang ang kanyang pagkamangha kung gaano karaming mga personal corpse collection ang kailangan niyang i-hire upang ihatid ang 200 na horn rabbits na nahuli. At sa kalagitnaan ng kanilang kasiyahan dahil sa resulta ng kanilang pangangaso, isang bastardong hunter ang lumapit sa kanila na humihingi ng bayad. Naiinis siya tungkol sa kung paano kinuha ng clone ni Sang-woo ang lahat ng kanyang biktima at humihingi ito ng kabayaran. Bagamat tila walang pag-asa ang mga bagay-bagay sa pagkontrol sa sitwasyon, nag-isip si Sang-woo ng isang walang kabuluhang plano. Sinadya niyang ginalit ang hunter at nasuntok nito ang kanyang clone, at kinunan ang lahat ng pangyayaring ito sa video, na binantaang gamitin sa hunter para sirain ang kanyang reputasyon. Ang planong ito ay matagumpay, at ang hunter ay walang ibang pagpipilian, kaya ito ay umalis at nabigo. Pagkatapos ng eksena ng bastardong hunter, ang tatlo ay pumunta sa isang coffee shop na pinag-uusapan kung paanong ang thug na kaharap nila kanina, ay miyembro ng Haesung Guild. Tinalakay nila ito na malamang na ipinadala ng Haesung Guild ang isa sa kanilang mga hunter, para guluhin ang bagong miyembro sa guild ni Kang. Si Kang ay labis na nababagabag dito, humihingi ng paumanhin kay Sang-woo, ngunit hindi ito pinansin ni Sang-woo at matatag na naninindigan kay Kang, bubuo sila ng isang makabuluhang plano upang mas lumakas ng mabilis kaysa sa kanila. Kasama sa plano ang pagpunta sa Hunter Market, isang departmental store na mayroon lahat na kailangan ng mga hunter. Sa Hunter Market, bumili sila ng mga item tulad ng mga armor set para sa mga clone, at pati na mga armas, pero ang talagang pinunta nila dito ay ang familiar skill. Ang familiar skill, kapag ito'y ginamit, ito ay nagbibigay daan sa user na ibahagi ang kanyang mga pandama at paningin sa kanilang mga summon o di kaya alagang hayop. Ang pamamaraan sa likod ng kanyang plano ay nakabatay ito sa kanyang pagpapadala ng kanyang mga clone sa training, at gamitin ang familiar skill upang matutunan niya ang mga paggalaw. Nakuha ni Sang-woo ang familiar skill, at ipinadala na niya ang kanyang 2 clone para mag-training sa martial arts, at ang isa ay sa shooting practice. Ang kanyang plano ay isang napakalaking tagumpay, at kaya na niyang kopyahin ngayon kung ano ang kayang gawin ng kanyang mga superhuman clone, at dahil dito, siya ay isang superhuman na din. Habang ibinabahagi niya ang kanyang pandama sa kanyang mga clone, na-sense niya ang lahat ng pagod na nararanasan ng kanyang mga clone, kaya umupo siya sa isang upuan upang magpahinga. Pero habang nagpapahinga siya, may tumawag sa pangalan niya. Lumingon siya at nagulat nang makita ang kanyang estudyanteng si Hae-young na naglalakad pa uwi mula sa paaralan. Nag-usap sila tungkol sa iba't ibang bagay, ngunit habang nag-uusap sila, ang bastardong hunter na lumapit sa kanya sa Horn Rabbit Hunting Grounds ay nakatingin sa kanila mula sa malayo kasama ang 2 pang bastardo, na nagbabalak na bumawi sa kanya. Kanina, habang ipinapaliwanag ng bastardong hunter sa kanyang mga kasama kung paano siya binlackmail ni Sang-woo, nagkataon na nakita nila si Sang-woo,
kaya pinuntahan ng mga bastardo si Sang-woo at si Hae-young na may masamang hangarin. Pinagbantaan nila si Sang-woo at sinabi nila na burahin ang video na kinunan niya. Matapos nang hindi sumunod si Sang-woo sa mga bastardo, nagsimula silang gumawa ng gulo, at hinahamon si Sang-woo ng santukan. Gamit ang kanyang bagong kaalaman at pandaman na nakuha sa kanyang plano sa pamamagitan ng familiar skill, ipinakita niya ang isang mahusay na pakikipaglaban sa tatlong bastardo. Ngunit lumalala ang mga bagay-bagay hanggang sa punto na kailangan ni Hae-young na pumasok at tulungan si Sang-woo gamit ang sarili niyang awakening na kapangyarihan, at nagbigay naman ito kay Sang-woo ng sapat na oras para mapatawag ang kanyang clone upang tumulong. Na-manage nila ang tatlong bastardo, at dahil sa pagod sa labanan, hinimatay si Sang-woo. Ang eksena ay lumipat kay Sang-woo at Hae-young na nag-uusap tungkol sa kung paano ang sikat na hunter sa buong internet ay isa sa mga clone pala ni Sang-woo, na labis na ikinagulat ni Hae-young. Nag-usap pa sila ng kaunti, at nangako si Sang-woo kay Hae-young na lalabas sila sa susunod para maghapunan, dahil sa tulong niya sa nakaraang laban. Ang dalawa ay naghiwalay na ng landas, at ang araw na ito ay nagtatapos. Lumipas ang isang buong buwan, at ang mga kakayahan ni Sang-woo ay lalong napahusay. Kaya na niyang gumamit ng handgun ng epektibo, at nag-level up pa siya hanggang sa punto para makakuha ng pangatlong clone. Matapos ipadala ang kanyang mga clone upang mag-level up pa, nag-isip siya ng isa pang plano, ang manood ng mga video sa pangangaso upang makakuha ng higit pang kaalaman tungkol sa mga diskarte sa pagharap sa iba't ibang halimaw. Pagkatapos mag-workout ng mga clone at magkaroon ng malaking kaalaman si Sang-woo sa iba't ibang uri ng halimaw na makikita sa mga dungeon, nakipagkita siya kay Kang Jang-woo para ipadala ang kanyang tatlong clone sa tatlong magkakahiwalay na hunting grounds ng sabay-sabay. Sa oras na ito, nanatili siya sa bahay at gumagawa ng isang teknik na tinatawag na mana breathing, para mapahusay ang kanyang familiar skill sa paggamit. Dahil dito, nakuha niya ang isang kasanayan na tinatawag na meditation skill, isang bagay na hindi niya inaakala. Ang eksena ay biglang lumipat sa isang nakakatakot na mutated fish monster na kamakailan ay tinapos na patayin ang lahat ng member ng isang party, marahil kung saan ang isa sa kanyang mga clone ay pumunta dito para sa pangangaso. Tulad ng mga ito, kapag sinabi ko sa inyo guys ang bagay na ito ay nakakatakot, hindi ako nagbibiro. Maayos ang takbo ng pangangaso ng iba pang mga clone, at ginamit ni Sang-woo ang kanyang familiar skill at ang kanyang mga bagong kaalaman na nakuha niya sa panunood ng mga video sa pangangaso, upang epektibong makahuli ng mga mababang mga halimaw sa dungeon. Maayos ang takbo ng mga sitwasyon, hanggang sa napagtanto niyang hindi niya napupulot ang alinman sa mga bangkay ng halimaw na pinagpapatay ng kanyang mga clone. Kaya sa makatuwid, si Sang-woo ay naghahabol talaga sa pera. Inutusan niya ang kanyang mga clone na i-retrace ang kanilang mga bakas at kunin ang mga bangkay pabalik, pero ang isa sa kanyang mga clone ay nakatagpo ng isang grupo ng mga bangkay ng isda na hindi siya dito ang pumatay. Ito ay kakaiba dahil ang mga bangkay ay pinatay sa isang napakamanghamanghang paraan, isang bagay na hindi maaaring gawin ng regular na hunter. At pagkatapos ay may isang nakakatakot na nangyari, ang kanyang clone ay nagpapatuloy at nakakita ng isang naputol na braso ng tao, naganap na nagpabago sa buong kapaligiran. Habang pinoproseso ni Sang-woo ang nangyari, lumitaw ang fish monster at pinatay ang kanyang clone, nawala ang paglink ng familiar skill, at nagresulta ito sa pagdama ni Sang-woo sa sakit. Natigilan siya, galit na galit niyang inutusan ang lahat ng kanyang mga clone na pumunta sa fish monster hunting grounds para harapin ang mutated fish monster na ito. Ang fish monster ay tinatawag na fishman, at wala dapat ang halimaw na ito sa mababang level ng dungeon. Ito ay isang banta na may D-rank class, isang bagay na kahit isang buong partido ng E-rank class hunter ay hindi kayang hulihin ito. Agad na pumunta si Kang upang tawagan ang mga awtoridad upang ipasara ang hunting grounds. Ngunit ipinadala ni Sang-woo ang kanyang mga clone upang labanan ito, sila'y nag-aalala na hindi nila kayang umupo lamang at maghintay na ito ay pumatay ng mas maraming tao. Ang mga clone ay pumunta na sa dungeon kasama si Sang-woo na minamanage ang lahat gamit ang kanyang familiar skill. Natagpuan nila ang fishman na kumakain ng mga patay na bangkay, at ito ay nagbibigay sa kanila ng pagkakataong gumawa ng pag-atake. Tiwala si Sang-woo na mapapatay ito ng kanyang mga clone ng sabay-sabay, at inutusan ang kanyang mga clone na barilin ito, ngunit tumalbog lamang ang mga bala mula sa halimaw, na nagawang mainis lamang nila ito.